mukbang. Hello mga mi! Tara samahan niyo muna ako at ikukwento ko sa inyo kung ano yung naging ganap ng birthday ni Ate Awuja. Bago ko nga makalimutang i-share, ito nga pala yung naging ganap ng birthday ni Ate Awuja. May pasok nga pala sa trabaho si Daddy noong December 21, kaya nagdili na lang ako sa kanya na pag-uwi niya, magdala siya ng cake. Pagka-uwi nga ni Daddy ay eksaktong naliligo si Ate Awuja kaya hindi niya alam na may surprise sa kanya. Itong cake nga pala na to yung nabili niya sa Annie and Danny. Ito yung nirecommend sa kanya kasi masarap daw talaga yung mga cakes dito. At nung natikman ko, approve na approve dahil napakasarap na. Hindi ko man nagawa yung yearly devotion ko na ako lagi yung magbibake ng cake niya yearly sa birthday niya. Okay na rin yun para sa akin kasi mas maganda naman yung plan ni Lord for us. Ang mahalaga sa akin, laging mas masaya si Ate Awuja lalong kasama niya ngayon si Daddy. Eto nga tuwan-tuwa siya dahil meron nga siyang surprise. And finally, nakita niya na yung kanyang cake and she was so amazed with the design. Happy birthday, we need to sing day to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aloja. Ay, wala palang candle. Hindi ko alam kung wala talagang candle dito pero okay lang yun kasi masaya naman si Ate Awuja at sabi niya maganda daw yung cake and she was surprised and happy. After nga niyan ay pumunta na kami sa mall kung saan namin binabalak manood ng Moana 2. Siyempre bata, tatanungin natin siya kung ano nga ba yung gusto niya experience for her birthday. At ang sabi niya gusto daw niya manood ng Moana 2. Mabuti na lang mababait yung mga katrabaho ni Daddy at palagi siyang tinatanong kung may pupuntahan ba siya para isabay na lang kami papunta doon. Hapon na nga pala ito mga mi kaya medyo padilim na. Alam niyo pa na pag nakakakita ko dati ng mga ganitong klaseng video at kala ko nakakalungkot yung mga ganitong kulay ng gusali. Pero nung ako na yung mismo nakakita, hindi pala at nakaka-amaze talaga yung infrastructure ng Saudi. Ito nga pala yung mall nila dito at ito yung entrance. Tignan niyo yung entrance nila mga mi, parang temple or mosque yung pagkaka-structure. Pero yan yung entrance lang nila. Hindi yan yung mismong building ng mall. Sabi ko nga sa asawa ko, nakaka-amaze naman dito kasi nag-mall ka lang pero parang pumunta ka sa isang historical place. Nakakatuwa lang mga mi kasi hindi talaga nila tinatanggal yung kanilang culture kahit na masabay na sila sa modernization. Pagpasok nga namin dito ay may nakita akong nagdadasal kaya agad kong in-stop yung pag-video. Sabi ko nga sa inyo mga mi, hindi naman required na mag-abaya yung mga foreigner dito pero ako lagi nga akong gusto kong mag-abaya kasi nga gusto kong sumabay sa kanilang kultura. Sa totoo lang nagagandahan kasi ako sa kanilang pananamit and at the same time sa culture nila and how they preserve it. At sabi ko nga sa asawa ko, sana pag nag-totally open ng Saudi by 2030, hindi naman masyadong mawala yung culture at hindi ma-culture shock yung mga mismong nakatira dito. Kasi halos konti na lang talaga yung mga country na merong pagpapahalaga sa kanilang culture. And alam nyo ba, meron palang potato corner dito sa Saudi. And then ito nga pala yung itsura ng kanilang cinema. Ang tawag dito ay movie. Ang katabi naman ng cinema is yung sa Last City, yung arcade nila. Yung parang tinatawag nating Time Zone or Tom's World. Bago nga kami mag-ikot ay bumili muna ng movie tickets si Daddy online kasi puro online pala yung transaction dito ng movie tickets. And then, bumili na rin kami ng aming food dito sa may kiosk. Habang pumipili nga dito sila Daddy ng food, ako naman ay convert. At doon ko na-realize na mahal pala talaga dito manood ng sine. Ang sabi naman sa akin ni Daddy, wag kang magko-convert kasi dito mura na yan. Ako kasi mga min, curious lang ako kung magkano yun sa pera natin. Pero sabi nga ni Daddy, wag kang magko-convert kasi sa Riyadh or sa Saudi, mura yon. Pero kapag kinonvert mo siya sa peso, magmumukha siyang mahal. After nga namin makabili ng ticket at makabili ng mga foods, ay dumiretso muna kami dito sa Sala City. I'm not sure kung tama yung pagka-pronounce ko, pero ito yung tinatawag nila or parang time zone para sa kanila. At nakikita nyo naman na merong mga arcades and at the same time, merong mga rides dito. Naalala ko yung mga ganitong klaseng arcade zone. Para siyang dun sa Las Piñas sa South Mall. Kasi nung bata ako, naaalala ko yung arcade zone dun. Meron siyang mga ganitong roller coaster. So that explains why doon sa Wonder Garden ay napaka-extreme ng kanilang mga rides. Kasi dito pa lang ay sanay na sila. Sobrang extreme talaga rin ng mga rides nila dito. Etong ang isang to, akala ko anino lang yung mga nasa loob. Ayun pala totoong tao na pinapaikot-ikot sila dito sa loob na para silang washing machine. Meron
Meron na rin dito mga VR at carousel na hindi na namin sinubukan kasi unang-una hindi namin maintindihan masyado yung pagka-explain ng attendant regarding din sa price. And at the same time, baka maubusan kami ng oras pag sobrang nag-enjoy dito and then magi-start na yung movie. Kaya after namin mag-ikot-ikot sa arcade area, ay dumiretso kami dito sa bilihan ng mga popcorn para i-claim yung aming food. Since sa kiosk kami nag-order kanina pa pala ready yung food namin and they are just waiting for us to arrive and claim it. And then, napansin ko dito meron silang Slurpee. Pagkatapos i-claim yung mga food, syempre, dumiretso na kami sa cinema kasi nga baka mag-start na yung movie. Pagpasensyahan nyo na ako mga mi kasi fascinated and curious ako at the same time kung ano yung itsura ng cinema dito. So, I always take a video of it. Ganito pala kadami yung mga cinema dito mga mi. Tapos sa number 8 kami. Hindi nga guys sa Pilipinas, pagdating dito, ikaw na bahala ang pumasok at wala nang nakabantay sa pintuan. And syempre, yung pinakahihintay ko, gusto ko makita kung ano nga ba itsura ng mga sinehan dito. And to my surprise, ganito lang pala siya. Maliit lang siya mga mi, para siyang theater room lang. Parang maximum of 70 seaters lang dito. Pero hindi ako sure sa mga ibang sinihan na. Pero as an introvert person, mas gusto ko talaga yung ganyan. After nga magsine ay nagpabili si Ate Awuja ng lobo and tignan nyo to mga mi. Dito ako nasa-surprise talaga. Kasi kahit yung mga nagtitinda ng lobo sa labas ng theme park, kahit yung nagtitinda ng tubig o bulaklak, alam nyo ba, meron silang portal or terminal na pwede ka magbayad sa kanila ng card. Una ko nakita yun sa Wonder Garden na kahit yung mga street vendor, meron silang terminal para sa mga card payment. Parang they're living their life in 2015. And that's the end of Ate Awuja's birthday celebration. Dahil ang totoo niyan, kaya naman kami nandito sa Riyadh, it is because for Ate Awuja's birthday. So overall, yung stay namin dito sa Riyadh is the whole celebration of her birthday. And of course, the holiday season. Bali pa uwi mga mi ay nag-Uber na lang kami and okay naman dito kasi mabilis naman silang dumating. And here's the last glance for Park Avenue Mall. Diba? Ang ganda.